Handa umano sa agarang pagbibigay ng tulong sa gitna ng National Energy Emergency ang Kamara. Ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Judea Bernardo. Judea. Bukas ang House of Representatives sa pagpapatupad ng agarang hakbang para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis. Kasunod yan ang pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng National Energy Emergency. Ayon kay Speaker Faustino Bogie D. III, kikilos ang Kamara ng mabilis at may determinasyon para maihatid ang konkretong tulong sa publiko. Kasabay niyan, sinabi rin ng ilang mambabatas na handa silang ibahagi ang kanilang sweldo upang makatulong sa mga Pilipinong naiipit sa lumalalang sitwasyon ng ekonomiya dahil sa oil crisis. Ako, I'm willing to donate. Wala namang problema ako. Are you willing to initiate po kung kayo po ang Walang mag-uumpisa? walang problema. I'm willing to initiate. Sabi ko nga sa inyo, even with if we do the libreng sakay, I'll be using my salary for that. How much? Of course. Ako, I'm willing to donate. Wala namang problema ako. Pwede rin yan, di ba? Makakatulong. Pwede natin i-suggest yun. Kahit sa amin, sa district namin, kasi tinutulungan ko ng mga transport sector, fisher folks, farmers, on my own. Bukas din sa suwestyon si Representative Lordan Suwan upang agad-ani ang maramdaman ng taong bayan ang tulong mula sa gobyerno. Yes, of course. I'm waiting for the initiative to come from maybe from some sectors of Congress, and once that happens, siyempre tutulong talaga tayo kasi alam natin kung gaano kahirap yung dinadanasan ng mga Pilipino ngayon, especially yung nasa public transport. And of course, we will try to push for social relief para sa kanila. Para naman kay Representative Zia Alonto Adjong, walang problema kung kakailanganin ng kanilang personal support, pero inamin din itong gusto rin niyang silipin ang oil deregulation law para makabuo ng pangmatagalang solusyon. Contemplating on filing a resolution to help out kung ano yung possible na ma-review natin sa deregulation law. Kasi number one, yung price cap nung hindi lang sa gasolina, but even other sectors that are in need of energy, no? and gas and petroleum products, no? Kasi that's not only problem about that. Sa kasalukuyan, ilan sa mga naging hakbang ng Kamara sa gitna ng oil crisis ay ang pagpasa ng excise tax suspension bill at ang libreng sakay para sa mga piling ruta. Mula rito sa mababang kapulungan ng Kongreso, ako po si Judea Bernardo, D8 Patrol. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.